Mayong buntag, pag-usap, katong tanan. So kung hita po na yung tapat, i-greet po dog mayong buntag. Nalipay ko nga naakakaroon, yung na yung silingan. Tao, ato ta sa atong mensahe karong kabuntaga. Now, if naka last Sunday, probably nasayot ka nga ning so tawag bago nga series. And it's the stewardship series. So last week, we've learned, or ang atong pinakaunang topic with regards with this series, we understand stewardship. Understanding stewardship. Atong nasabtan, gamayng review nga ang Dios kasi nagbuhat sa tanan, di ba? Atong review gamay ang creation sa Genesis, nasa katungod of ownership and authority. But pasabot, ug unsay ang idikta, mo'y dapat matuman. Kay siya ang tag-iya sa tanan, siya ang nagbuhat sa tanan, siya ang nay absolute right of ownership and authority. Sa tanan nga naa diri sa kalibutan, apil ta ato ang kinabuhi gikan pud ni sa Ginoong Dios. So munay pinakauna natong dapat masayran para masabtan jud taning stewardship. I-recognize natong ang Ginoo tag-iya sa tanan wa tay ato niining kalibutana. And then we learn nga as God owns tanan makita sa atong mata o dili makita sa atong mata, we need to answer to God's ownership. So atong unsay tubag sa tao, we live for God. Tanan na nato we are subject to glorify the Lord with our time, with our talent, with our resources, and it would lead us to serve Him. Kung tinuod man di ay nga bisan atong kinabuhi dili atoa, din watay katungod nga usikan ang atong oras, watay katungod nga atong mga ability, atong mga resources, ilabi na mga spiritual gifts nga dili nato gamiton. Kay di imday ni atoa. If we are not our own, then we have no right to serve ourselves or other than sa tag-iya atong Creator. Diba, if we stop to consider sa tanang gibuhat sa Ginoong Dios sa toa, it would lead us nga angayan, pangalagaran ang Ginoong Dios. And what's our assurance nga Ginoo tag-iya sa tanan, then we live and serve for Him? We've learned last Sunday nga tungod kay siyang tag-iya sa tanan, He is above all, siya ang sovereign, siya ang nagdumala sa tanan. But pasabot, why imposible nga kaniya? The assurance that we have, because He is sovereign, labaw sa tanan, tag-iya sa tanan, He is capable of fulfilling His promise. Nga kung na-maintain niya iyang binuhat ang kalibutan, ma-maintain niya ang pagtuman siyang mga saad. Nga kung naatiman niya iyang binuhat ang kalangitan ng kalibutan, kaya pugka niya og ako atimanon. Karong kabuntaga, we will enter in our second topic, which is titled God before me. Sama sa ang gingo no, kaning stewardship series nga tong itakol karon dinhi series nga stewardship about time, about money, but atong hisgutan will stewardship in general atong sabto ni kay it is essential sa toang time generation karon wherein materialism is being promoted nga dapat we need to have more nga we are so entitled kaayo sa unsang mga naa nato, and ang panagsa mo nay mahimong babag sa pagtubo nato nganha sa tong relasyon sa Ginoong Dios. We are not acknowledging His ownership. Before we proceed, magampo ta. Let's pray. Father in heaven, as we have this time of worship pinagi sa pagtuon sa imong pulong, kami nagatuo, O God, nga as your word has been written by the Spirit, it can only be understood, applied through the Spirit. Mga migtapang ni mo lang Espiritu, tudloi kami, andama mong kasing-kasing og huna-huna sa pagsabot, sa pagtuon, hilabi na sa pagsunod sa imong pulong. Dalaygon ka sa way katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. So 2 Corinthians chapter 8 verse 5. And this, not as we expected, but they gave themselves first. God before me. Sa Bisaya pa, una ang Ginoo ay ako. Let me start with this phrase, or with this sentence. It's worthless to give our time, talent, and treasures to God unless we have given ourselves first to Him.
Why kapuslanan nga atong gihatag sa Ginoo atong oras, atong talento, atong mga bahandi, kung atong kinabuhi mismo wa nato gihatag sa iya. Now, na mga higayon sa atong kinabuhi ng we pour out daghang kitag mga effort para ma-please ang Ginoo sa atong kinabuhi. Na mga times, na mga adlaw, na mga semana nga madasigon kayo ta nga musakripisyo para ma-please ang Ginoo sa atong kinabuhi. We attend church services, bahalag kapoy kay trabaho tibok semana, mo serbisyo tas Ginoo, mga lagad ta bahalag apiki ta sa oras, or daghan tag mga lakaw matutag fellowship bisag busy ang semana, daghan tag buhaton para sa Ginoong Dios. But the fact of the matter, ang realidad, watoy kapuslanan tanan, imong gikabisihan kung ikaw mismo wa ka nganha sa Ginoo. It's important nga masabtan tani kay as nato sa series nato sa stewardship, di ba? God before me. Kung wa gyud nato ni nahatag atong kaugalingon kinabuhi nganha sa Ginoong Dios, wa og kawang tanan atong nabuhat para sa iyang himaya. The heart of the matter is the matter of the heart. Ang pinaka-importante when it comes to this topic is unsay naa sa tuwang singkasing. Di manggod nato ma-please ang Ginoo pinaagi sa atong mga buhat. Kung balikon, di nato ma-please ang Ginoo pinaagi sa atong mga buhat. Ug nagbasa mo sa Bible, especially in the Old Testament, God always looks at the heart. Yeah? Right from the very beginning nga nangita og hari ang mga Israelita, ang Ginoo naman nagdumala nila, but nasuya sila sa ubang nasod. As sila tagai na may hari nga mong makita. Yan, si Samuel na naman tay Ginoo. Iyang pulong, iyang mangihatag naton sa atong buhaton. Yan sila, nami ganahan hari, si Saul. Ang say gisulti Samuel, kitang mga tao, no, we looks at the heart. We looks at the outside appearance. Kay si Saul nindot og barog, panghari kayo og datingan. But niingon Samuel, God looks at the heart. Dili si Saul ang ganahan sa Ginoong Dios. There's a reason ngano sa dihang naigihalad si Saul katong gikan sila gira wa gidawat sa Ginoo. Kay si Saul wa nagmatinumanon. There's a reason ngano ang gihalad ni Cain ug kinumdum mo sa Genesis wa gidawat sa Ginoong Dios. Gitan-aw sa Ginoo ang nasa kasing-kasing sa tao. There's something wrong with their heart. There is something wrong with their motivation. Mao nang wa gidawat sa Ginoo ang ilang gipanghalad. It's the same sa toa. Unta sa tong paghimog effort nga makasimba karon kabuntaga, dawaton ni sa Ginoong Dios nga tong paghalad sa tong oras nganha sa iya. There's a reason ngano pag-abot sa New Testament iyang gipangtawag ang mga Pariseo nga mga whitewashed tombs or limpyo kay mo sa gawas pero ang sod ninyo baho. There's a reason ngano ang si Jesucristo ang Ginoong Dios in general di ma-impress sa mga makita sa outside or unsay makapa-impress sa tao. Most of the time, di makapa-impress sa Ginoong Dios. Try as we might, atong mga pambuhaton, di gyud na maka-please, makatagbaw sa Ginoong Dios. Especially if the root, ang ugat sa sod, wa pa gyud ta malimpyuhi sa Ginoo. In fact, kaning paghalad, aning time, talent, ug treasures, wala ginaton nahalad atong kinabuhi nga na sa Ginoong Dios, it will do us harm. Ang balik ko akong emphasize, di pa siya makaayo para nimo og nako. And I like how Kent Hughes put it into words. External giving builds religious pride. Ano man, kung wala to nahalad atong kinabuhi, sige taghatag unsa man atong pwede matag sa Ginoong Dios, giving things instead sa atong kaugalingon can easily become a religion. So that mo na atong i-substitute sa kaluwasan. Di na ta mo adto ni Kristo for salvation. Mo enter ta into gospel of works. Atong trabahuan ang hindi na nato ganahan i-credit nga gitrabahuan na sa Ginoong Dios
ito ang trabahoan, buhaton kini. But atong kinabuhi, wa gyud natugyan nganha sa to Ginoong Dios. Ang malikon, giving is good. Maayo na nga binuhat. Ang dihang atong ihala dugon sang naa nato kanatong works expression na of our faith. But sometimes it can also become the source of pride. Di na siya mahimong expression of faith, mahimo na siyang substitute for personal relationship with God. We get to be very busy. Daghan kitag mga kalihukan, pero nalimot ta sa Ginoong Dios. So sometimes, dihang wa na to natugyan tong kinabuhi gyud in the very beginning. Kawang tanan, gani it will do us harm. This can lead our focus into outward actions na lang ba. Nga mas magmatter sa tua unsay gibuhat sa tong mga kamot kaysa sa inward nga pagbag-o or pagpamuhat sa Ginoong Dios nganhi sa tuang kinabuhi. Last Sunday, as stewards, we are responsible sa tong mga actions, di ba? We live for God, we are responsible sa tong mga possession, sa tong lawas, sa tong kinabuhi. And we must be willing to give ourselves fully to the Lord. 100% surrender. Ang gingon nga, diya sa Ginoong Dios, why 50%? Either all or nothing. All or zero. Muna yan demand, all, give all. Love me with all your. Either 100% or zero. Now in our passage, yung may background na ning 2 Corinthians, ako lang giapil lang verses 3 o 4. Now nahitabo dire, or this is, si Paul dire is talking about the Macedonian church. They gave according to their means. Ang nahitabo dire, ang mother church ang Jerusalem, ug nakahinumdum mo ako ning gigatagag gamayng background natong topic bitaw nato nga tithing tong sa last nato nga series. So Mother Church in Jerusalem is experiencing financial crisis. Ang Mother Church in Jerusalem nagdaghan kayo og kinahanglan tabangan and ang ilang financial resources going out. So si Paul nagtuyok-tuyok siya sa mga churches nga iyahang na plant kay mangayo siya suporta. And pag abot niya sa Macedonia, na-impress siya sa gibuhat sa Macedonian church. Ang Macedonian church muadto ta sa verse 1 ug 2 gi-describe ni Paul, nagkalisod sila at that moment sa dihang niadto si Paul sila ha. Nga naman, in their time, it is being promoted nga dili worship ang Ginoong Dios. Gani, pwede ang governor or mga Diyos gi-promote. So Macedonian church, ni barog sila ang ginora mong simbahon. And they are being discriminated. Probably, di sila makatrabaho tungod kay silang pagtuo. Ay believer ka ni Jesus, di ka pwede mo trabaho diri. Probably, way mamalit silang baligya or way mo dawat silang mga produkto kay di sila mo simba sa samang Ginoo gi-promote sa ilang time. Yet, nagagi sila kalisdanan, they gave according to their means. And iningon si Paul, but di lang ilahang sa ilang kaya, beyond pa sa ilang kaya. Verse 4, sila pa'y nihangyo nako, niana si Paul, nagpakaluoy pa sila nako, nga dapat dawato nako ang ilang gitabang, niana si Paul. Nagkalisod sila pa'y nihangyo. Paul, dawatan niya mong itabang sa Jerusalem. Ngano? And this not as we expected. Ano si Paul? Wa di ko nagdahom aning mga Macedonian. They gave themselves first to the Lord. Naay na-discover, naay nasabta ng mga Macedonian, ngano nabuhat ni nila. Nga taliwala sa kalisdanan, they gave more than what they're capable of giving. They realize nga recipient sila sa grasyas Ginoong Dios. They realize nga tanan nga na kanila, iya o gikan sa Ginoong Dios. Therefore, malipayon sila nga muhatag because natugyan na nila ang ilang kinabuhi nganha ngadto sa Ginoong Dios. They were glad to give what they had because they have the greatest treasure they could have. And it's Jesus Christ. Ang word nga gave dira is the same sa John 3:16 nga gave. Gihalad, gitugyan. Nga kana bitong gihatag without expectation nga nay mo balik. Yeah? Jesus Christ came down on earth even though he knew
na yung mga di mo tuon niya. He gave, when I gave, 100% nga pagtugyan. So this leads us to our theme this morning, God before me. Gamay ang meaning about God before me means He is everything. Siya ang tanan. Kalipay, siya ang atong kinabuhi, siya ang atong bahandi, siya atong greatest possession. He is the center of our life, the source for value and meaning. He is deserving of total devotion. So that's short meaning sa ato ang tema, topic karong kabuntaga. How can I live a life nga na principle nga God before me? Ang Dios ang ako ang tanan. Una, magsugod ta sa remember the words of Jesus. Numdumi, unsa katakos, unsa kabililhon si Jesus. Na yung mga higayon sa itong kinabuhi nga, tungod kaning samot na we live in a Christian nation, ba nga, we can talk freely about Jesus Christ. Kaya itong magsigi nagbalik, murang tagmamanhid sa ngalan nga Jesus. Kay sige tagkadungog sa ngalan ni Hesus Kristo, mura nalag normal na lang na nga pangalan. Na yung mga higayon, malimot ta, unsa kabililhon, unsa ka worthy, unsa katakos ni si Kristo Jesus. Sama sa gingon, tungod kay magsige na tagkadungog, aning kinsa ni Hesus Kristo, nagsadi na nato siya makita as valuable. Di na nato siya malantaw as someone nga mas taas kaysa nimo ug nako. The way ba nimo i-treat ang imong kwarta, imong mga valuable possession, have you tried to treat Jesus that way? Nga grabing importansya imong ihatag sa imong mga resources, sa imong mga possession. Have you tried to treat Jesus that way? The way ba nga sa dihang ning lakaw ka, nabiyaan imong cellphone, di ka mahimutang, ingana ba pug ka nga di mahimutang sa dihang wa ka nakaampo, nakikistorya ni Hesus Kristo. Ingana ba pug ka di mahimutang sa dihang nilabay ng isa ka buwan, wa pa yung kakabasa sa imong Biblia. What's the value? Unsay valuable eh? What's the valuable thing in your life right now? Yeah? Family, relationships, trabaho nimo, imong beauty. Yeah, we always think of those things, katong mga butanga, right? Do you do it to Jesus? Do you do unsay imong mga gitagaan ug value sa imong kinabuhi? Unsay imong mga i-offer, i-sacrifice para unsa na imong gitagaag value? Imo ba pud nang gibuhat ni Jesus? If not, then you probably forgot unsa ni ka precious, unsa ni ka worthy si Jesus. Now, in the last book of the Bible, sa Revelation, nindot kay dito how the angels proclaim that Jesus is worthy. And atong tan-aon, nindot ni katuna diri in the last book of the Bible, in Revelation chapter 5, verse 1 to 5, sugod ta sa verse 1, it describes how worthy sa tibuok kalibutan Jesus Christ is. Now, Revelation, gamayng background na nga book, no? Vision ni John, unsay mahitabo sa future. So, gisuwat ni in the past, vision ni John, unsay mahitabo sa unahan. And up until now, pagid din hitabo. So, ang nakita ni John sa verse 5, ang balikon vision niya, I saw in the right hand of him who was seated on the throne a scroll. Linukot nga basahon, written within, on, and the back, sealed with 7 seals. Now, in the Roman culture, sa kultura sa mga Romano, kaning linukot nga basahon or kaning scroll, especially with 7 seals, naipito ka mga silyo, kanang wax nga seal nga ibutang. Now, in their time, ang mga ingana nga scroll, muna yung mga importante nga document. Most probably, katong mga last will and testament, or kanabitang na yung mga command ang mga emperor nga ipadala, 7 na kasilyo ang yatag. So, John is describing here, nay importante kayo nga sinuwat ang Ginoong Dios ngayang gikuptan. Nay importante nga command, decree ang Ginoong Dios. Iyang gikuptan mo yang nakita. Abot sa verse 2, and I saw a mighty angel proclaiming, who is worthy to open the scroll and break the seals. So seeing this important nga papel, nga naang mando na ang pulong sa Ginoong Dios, nga sirado pa, meaning di siya pwede pa mahitabo. Meaning di pa siya pwede maabli, di pa mabasa kay nakasirado pa. And because it is very important, kay gikan siya sa Ginoong Dios,
Nangita din ng mga anghel, kinsa may pwede mo abli ani? Kinsa man ang pwede mo break sa seal, ang mga silyo, kinsay makatangtang para matanaw nato unsay mando sa Ginoong Dios. And verse 3 to 4, and no one in heaven or on earth, meaning there's a search nga na-search nga nahitabo. Naipagpangita nga nahitabo sa tibok kalangitan, sa tibok kayutaan, or even under the earth. It speaks about Hades. Walay nakita nga worthy moabli sa decree, sa command sa Ginoong Dios. And si John, he realizing nga patay, di mapadayon, di maabli ang pulong sa Ginoong Dios. Kasi ang ibuhat, verse 4, I begin to weep loudly. Kung yung tag-weep loudly, muna kang pagbakho, yun, pag-ayo. Katabi taong hilak sa usa katawo nga na importanteng tawo ning biya ming panaw. Kaya nga nga klaseng hilak ang gibuhat ni John. He wept loudly because no one was found worthy to open the scrolls or to look into it. After sa pag-search, wala may worthy. Wa may bililhon. I think tinuod yun sigurong gingon sa Romans nga no one is righteous. No one is right, no one is worthy. Now in the next chapter, og nakabasa ka ni nga bahin sa libro, kay numdo mo nga sa dihang giabli ni ang scroll, sa dihang gitangtang each seal na ay judgment mahitabo. So what pasabot? Judgment ang naadri. And in the sixth seal sa pag-abri, great multitude of people, and then John. After sa nabli ang ang sixth seal, a great multitude of people from every nation, every tongue, every tribe, every country, giprotektahan ang mga believers sa Ginoong Dios. So say na sa scroll, it's the judgment and the protection of God. Iyan ang gihukman ng kalibutan, iyan ang giproteksyonan ang mga believers. Ug dito maabli, di gid na mahitabo. Why mo hukom sa kalibutan, why mo protect us believers, and that's why John is crying. At siya ang sao naman ni. Grabing nagkalisod, nga giagi sa mga believers, and why mo protekta nila? Ang dautan, nagpadayon, and why mo judge nila? Pag-abot sa verse 5, yun din. And one of the elders said to me, weep no more. Ay naghilak. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David has conquered. He is worthy. He can open the scroll. Kinsa gi-describe diri? It's Jesus Christ, the Lion of Judah, kuan sa Old Testament, nga magikan ni David, sa linya sa kaliwat ni David, he has conquered. Yang nabuntog ang kalibutan. He is worthy to open the scroll. Ano sa'yo pasabutan na? Tungod kay gihalad ni Kristo Jesus iyang kinabuhi, iyang gihatag iyang kaugalingon na dos mga unjust, dili mataro nga mga tao, iyang gidawat ang pagpakaulaw, iyang gidawat ang kamatayon, iyang gihalad iyang kinabuhi. Niadto susama siya sa usa ka karnero nga padung sa slaughterhouse. Gilatigo siya kadaghang higayon, he suffered, and in his death na-satisfied ang kalagot sa Ginoo sa sala. Tungod sa kamatayon ni Jesus, na-satisfy ang kalagot sa Dios sa sala. And what na'y kalagot nga nabilin para nimo ug nako kay gidawat na ni Jesus. That's why He is worthy, because He saves us pinaagi sa yahang kamatayon. And after His death, yun sa gi-conquer ang kamatayon. Napildi ni Jesus ang kamatayon. After 3 days, nabanhaw siya, bisan ang kamatayon, di siya kaya gunitan. He rose victoriously. Nagmadaogon si Jesus, and He is worthy because He saves us by His resurrection. Ang gitagaan, tagbaghong kinabuhi. Weep no more. So John, ayaw naghilak. Muabli na ang scroll. Naa si Jesus. Jesus has done everything that is necessary para nimo ug nako nga maluwas. Munang bililhon, takos si Jesus because He has accomplished the salvation for His people. Ngano siya may takos? Kay ikaw ug ako is imperfect. We cannot conquer. Di na to kaya magmadaogon, labi na sa kamatayon. And only, kinsa rin nakita sa tibok kalangitan, kalibutan, even under the earth,
si Jesucristo lang. Pamalandungi tanawa unsa kabililhon si Jesus. Gi-search ang tibok kalibutan wa gyoy nakit-an. But what makes us fail to recognize Jesus' word or God's word? Unsa may mo babag nato ngano di man nato gyud di makita ang pagkabililhon ni Jesus. Ba mo sa pleasure. Kalipay nimo og nako. Pleasure maning ato ang mga tinguha ako nga sa dihang nagtuta ba nga sa dihang makuha nako magmalipayon ko. And in 2 Timothy, na instruction si Paul padung kang Timothy. Paul understand this. Timothy understand this niya na si Paul. In the last days, there will come times of difficulties. Kano sa aming last days, we are living in the last days. Karon nata sa last days, niya i-describe. Unsay nga may tabo sa last days? For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parent, ungrateful, unholy, heartless, unpeaceable, slanderous, wise self-control, not loving good, treacherous, reckless, swollen conceit, lovers of pleasures than lovers of God. Huwag ninyong gibasa, no? Pa ka nakaingon, ako may gi-describe. Pa ka kaingon, nana? Uy, gi-describe mo ng kalibutan karon. Muna mo babag nga no, di nato makita ang word ni Jesus, ang atong pleasure. Ang atong tinguha, nalimot ko kanong sa ako to gilantaw, but one sermon of Peter Tanchi, ana siya, you know that, isa sa pinaka-rason nga no, we chase after sin, nga no daw atong gukuron ang sala, it's because of pleasure. Ayan siya. Ang tambal niya na daw ko no, love God above pleasure. But sometimes, or most of the time, we love pleasure more than God. And after ni ning kanabitang ning laylo na din ang pleasure, nawala na, sorry Lord, nasipyat ko. And next day, gibuhat na po, then sorry Lord, akong gibuhat. We overlook. Atong gibaliwala ang words sa Ginoo because of pleasure. We become lovers of pleasure than lovers of God. Tanawa ni, is this not describing you? It's describing me. Gi-describe you ko ani. So to be able to say God before me, dapat nato masabtan. I first have to see Jesus as worthy of our devotion before we give Him our whole hearts. We have to see the Lord as our greatest treasure on earth and in heaven. Muning nasa Macedonian. Ngano bisag walang-wala sila, namugos pa sila ni Paul. Nga Paul, dawatan niya mong itabang sa Jerusalem. Nasayod sila. Nga ang naa nila is nothing compared sa grasya nga lang nadawat sa Ginoong Dios. So how can we live a life with the principle nga God before me, remember Jesus' word? Tanawa, unsa siya kabililhon, unsa siya katakos, more than sa unsay ma-offer nganhi sa kalibutan. You have to see the Lord as our greatest treasure. Now, where your heart is, there your treasure will be. Asa man imong treasure karon? Asa man imong heart karon? Nara ba diri sa kalibutan? The next, to live a life with a principle nga God before me, sunod natong buhaton. Ato namang nakita ang word ni Jesus. Ato namang nakita unsa siya kabililhon, unsa siya sa katakos. Surrender dayon. Uy, word him day ni. Bawo ba mo nga we are designed to surrender with someone, or ang word nga surrender ato i-chase after nato. Nga makita nato worthy. Nga makita nato worthy ni akong trabaho, ihalad nato atong oras, atong kusog. We are designed to be like that. Munang nindot og maayo sugda nato, tanawa ang bahandi. Unsa ka importante si Jesus. Kay surrender muni gibuhat una sa mga Macedonian nga giduol ni Pablo, na tudloan ni Pablo mahitungod kang Kristo Jesus. They gave themselves first. Dihang ilang nakita ang word, munang di sila mukling sa ilahang material possession, kay ilang gisurrender, ilang kagalingon. In the Bible, to get into God's family,
a person must be born again or experience spiritual birth. Kung nagsano ka born again, murag relihiyon na lang. But this is the life nga nagikan nganha sa Ginoong Dios, mo nang spiritual birth siya. Kinabuhi nga gikan sa amahan. Now, how can I enter into God's family? How can I be born again? The same question nga naa ni Nicodemo. But in John 1:12-13, to all who did receive Him, bantay, to all who receive Him, who believe in His name, He gave them the right to become the children of God. Bantay nyo, the right, katungod nga mahimong anak sa Ginoong Dios. Now, the Bible is very clear nga ang Ginoo nagbuhat sa tanan, but dili tanan anak sa Ginoo. Ang balikon, gitudlo sa Biblia, ang Ginoo nagbuhat sa tanan, tag-iya sa tanan. Pero wa gitudlo sa Biblia nga ang tanan anak sa Ginoong Dios. Kinsa ra yang anak? Katong ning dawat ming tuo ni Jesus. Si His dira is Jesus Christ. And tungod sa ning dawat ta, ning tuo ta ni Jesus, unsay yang gihatag in return? Itagan tag katungod nga ma-adapt sa pamilya sa Ginoong Dios. Although not by blood, not by spirit, but pinaagi sa Ginoong Dios. Saan mo na ako pagdawat, pagtuo sa Ginoo? Now this is the gospel, the question. Una, acknowledge that you are a sinner, repent for it. May mga times no nga, we are not acknowledging enough nga sinner ta. Nay mga times no samot ako nabantayan no kami tong mas magkadugay ta mga Kristohano, mas mahita mo himong excuse. Sa Lord naman ko sa Ginoo. Normal naman kay tao naman ko ay sikuan gani pa nagsa mag-compare pa ta. Now if di you sure na surrender na ba nimo yung kinabuhi nganha kang Jesus, now is the right time. Now is the right moment. Ilha una, you are a sinner. Repent for it. If you have already acknowledged it, repent for your sin. Unsa man repent, talikdi na. Ay nagbalik ka. Nagsano ang repent mura na lang nasayop ko mga ikog pasaylo. Di na repent ingana. Pagmahay retawag ana din balik-balikon. Repent is nasayop ko di na nakausbon. Ilang nakasala ka. Kaduhang buhaton tuhi nga Kristo Jesus namatay para nimo yung masala. Munay ngano siya ang worthy, mga maabli ang scroll, mo judge o mo protect sa believer sa katapusan. Kay tungod siya ang ning limpyo, ning kuha sa mga sala. Katulo buhaton trust. Pagsalig. Na si Jesus lamang ang nagkupot sa kaluwasan. Di imuhang trabaho, di imong lihok, di imuhang effort. It's the works of Jesus Christ. That is the good news in the kingdom of God. Di ba? Seek God. Nagsugod tanan sa pagpangita. Pangita ang Ginoong Dios. Pangita sa imong kinatibuk ang kasing-kasing. Kung lately, gikapoy na kasi imong kinabuhi, ganahan kag fresh start, adto kang Kristo Jesus. Na fresh start always siya ha. Siya ang gingon sa gospel, kung gigutom ka, I am the bread of life. Dito kagutom nga physical, but sa kinabuhi nga kagutom. Siya, I am the bread of life. Kung giuhaw ka, I have the water of life. If you are weary, heavy laden, come to me, I will give you rest. Mo nag-i-offer ni Yesu Kristo, if you are guilty, come and be forgiven. Munay naa or gi-advertise or gisangyaw ni Jesus sa mga katawhan, and up until now, ang pulong ni Jesus buhi gihapon para sa tanan. And after you've done that, hinumdumi din, huwag mong i-acknowledge, ning believe ka, ning trust. Kanina din hinumdumi, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. I live by the faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ang nahitabo na, when you surrender your whole life to the Lord must get your full attention. Di lang attention, but all your affections, your love, and you are pouring yourself into the things of Christ. Now, we're talking about stewardship here. Panagsa, muhunong ta sa surrender. Muha na akong kinabuhi, Lord. Pero kung pagi ako, asa gihapon. Lord, imuha ng tanan ako, ayaw lang akong bulsa. Lord, imuha ng tanan ako, ayaw lang akong tiil. Ayaw lang akong kamot. Ayaw lang akong baba.
Take my heart. Ang heart na lang nga organ ng atong ganahan ihatag sa Ginoong Dios. And that's not stewardship. I no longer live na ta dapat og ni surrender na ta. Di na ni ako ang mabuhi, di na ako ang masunod, di na ako ang matuman. Ang Ginoo na ang akong master. Siya na ang akong Lord sa ako ang kinabuhi. I no longer live. Muna'y picture sa surrender. Di na ni ako ang mabuhi. But naturally, di ta ganahan na. Sama sa atong gibasa ganina, because we are lovers of pleasures. Di ta ganahan, manduan, sa unsa ang atong buhaton. We don't want to do this naturally. Di ta ganahan nga ihatag sa Ginoong Dios ang atong attention, atong affection, atong time. Panagsang moingon pa ta ka-unfair ani Lord. Oy, busy kay ko, kinahanglan ko mo simba. Busy kay ko, kinahanglan ko mo tabang ani. Busy kay ko ingani nga na. We are so entitled with what we have. Nga atong panguptan yung Lord, di ko nihatag nimo. Let's take this analogy. Mura, nagsakay tag jeep, tatog ako'y driver, wala og tuo. Maingon ko nga, wala pliti na ang tuo libre. Pwede mo bation og unfair, pero watay katungod, maingon ka unfair. Nga naman, si driver sa jeep, siya ang tagiya sa jeep, siya nag-maintain sa jeep. So, mo ilibre niya ang pikas paplitihon, pwede ta batihon og unfair, pero watay katungod mo yung unfair. And that's the same with our life. Pwede ka batihon og unfair ka unfair ni mo Lord nga wala nako pangayuan mo kunimo. Lord daghang kog oras ngano kinahanglan man ko mo serve. Yung kinahanglan ko mo attend prayer meeting, fellowship or Domingo mo ra kung diop mo kinahanglan ko mo simba. We have no right nga mo reklamo. Kasi watay gitagiyahan ni ining tanan gani recipient rata bisan atong gininhawa hinatag pa ni sa Ginoong Dios. That's the problem. Tagas kay tagarbo. We are so prideful with what we have. Panagsa atong panlawas, atong health, atong beauty, atong ability, atong trabaho, atong negosyo, atong sa mga naan nato nadira atong pride panagsa. And because what we have, because sa ugon sa inaan nato dengan iskalibutan, mingon din ta, di ko ganahan ni mo Lord. I will not live for you. Ana din ta, na ako aning ano mo buhi mo para nimo. Now I remember there's a story of a CEO sa usa ka multinational nga company. So successful person. CEO, multinational company. Nagkuan, madaugon, walang puson siya siyang kinabuhi. And his wife, loves to go to church. Yang wife, in love kay ni Jesucristo. His wife, ganahan kay mo attend og mga Bible study. Ganahan kay mo attend og fellowship. And pirmi siya imbitahon. Kuyugi ko. Ila-ilaha po ni si Jesus. Anyang pirmingon, wako nang ginahanglag Ginoo. Na successful ko, nadato ko without God in my life. And one day, he had a check-up. Anang doktor, you know, sir, di ko ganahan sa resulta sa imuhang sa mga results sa check-up. So ako paning balikon og tan-aw, then meet after few weeks. After few weeks, nag-meet sila balik silang doktor and ingon siya, sir, nakay cancer. Bamon sa netabo, the successful businessman with all the money he had, niya na din siya. Now I know why I need Jesus. Now I know why I need to surrender my life to Jesus. Now I know why I need to go with my wife. Ngano? Di siyan tag-iyas tanan. Tanang naa nato, pwede mawala anytime. Imong beauty, mawala ra na. Bahalag unsang skincare imong ibutang. Yung trabaho, pwede na mawa anytime. Imong health, bahalag unsa ka kabas, pwede na mawa anytime. Tanan na iris kalibutan na, either pwede mawala, maguba, malata, makawat, why permanente dire, and you better surrender your life to Jesus before it's too late. Ba mo mawala ang tanan pero si Jesus magpabilin. Mawala ning tanan pero si Jesus kanunay rang naa. And lisod siya mo surrender, right? Yes, it is very lisod kay kinahanglan nga na change of heart, change of mindset, change of willingness. But the good news is if mo surrender ka, God will help you. Di ka biyaan, di ka pasagdan sa Ginoong Dios, baguhon kaniya, magpamuhat siya sa imuhang
kinabuhi. Surrender your life to Jesus. Tanawa, while it's good nga atong makita ang worth ni Jesus, ang wonders sa iyang mga work, but unless we surrender our life to Him, unsay may tabog, di kita mo surrender, me before God. Sa atong topic, God before me. Unless we surrender, me before God, yun ang permi, mahitabo. So we cannot live a life wherein God is our top priority, or God before me, without a surrendered life to Jesus. We cannot live a life, akong balikon, we cannot, nagyudang cannot dira. Kaya itong efforts will fall short of this. Wherein God is our top priority. Kung saon pa nato pag-meditate, Lord, kaunahon. Kung wagid na nimo gitugyan imong kinabuhi sa Ginoong Dios, kung imong kinabuhi nagsunod, nagsubay pagyud sa imong kaugalingong mga tinguha, di gyud na nato mahimong priority ang Ginoo sa toang kinabuhi. So devote yourselves to the Lord. Begins with a decision. Are you willing to surrender? Then believe, repent, trust. Keep your heart being devoted to God requires a constant devotion through a surrendered life to Jesus. How can I live a life saying, believing that God should be before me, God first before me? Katulo, live as a child of God. Know the worth of Jesus. Ikaduha, surrender your life to Jesus. Ikatulo, live. Tayo ang kwan. A Christian's motivation to live as godly child is not to please God or to pay for his salvation. Rather, his service fulfills the purpose for which God made him. So, na indication. Naiti mailhan dayon. If you have seen the word of Jesus, if you have surrendered your life to God, di ba, unsay may tabo, if we believe and receive, anak na ta. So, isip anak, dapat natay giliwatan. Yeah? Ang anak, either physical or by attitude or unsa na, muliwat ginas ginikanan. Ug anak na kas Ginoo, dapat liwat kas Ginoo. Tanawa daw na yung tapad, liwat bas Ginoo. Liwat kayo. Ug anak kas Ginoo, ako malikon, dapat liwat ka sa Ginoo. Live as a child of God. Dapat na indication nga na new birth, na born again ka. Dapat na timailhan nga nausab na ka. Nga imong identity di nakasama kaniadto. Na kay bagong ID wa nga si Juan nga sugarol sa una pagkailas Ginoo, dapat di na Juan nga sugarol. Nga di bali dapat ang may tabong as di nakailas Ginoo, mas ni grabe ka sugarol. Di dapat ingana ang atong identity, atong ID. And we should be proud nga kung atong identity mausab, we identify now with God. Sama bitaw sa kinumdum mo kinsay na driver's license, di una mo nakakuha driver's license, di ba? Proud kay mongita pa mag checkpoint kay pakita gid ninyo nga na may lisensya. So dapat ingana ta as ako kay experience ko wala pag bago ko lisensya ngita yung checkpoint dayon kay ay pakita ko niya. Pero ang point na ko ba tong identity, we must be excited for the world to see anak ko sa Ginoo. Basin, gikaulaw pa nimo nga anak ka sa Ginoo. In the New Testament, gitudloan ta dito sa unsang pahagi ko. Daghan kayo instructions sa New Testament, and in Romans 12 verses 1 and 2, if you are familiar with those verses, clear kayo nga instructions si Paul sa mga Kristohanon sa Roma. Kung balikon, mga Kristohanon na mga membro na sa pamilyas Ginoong Diyos, how can you live as a child of God? Na una, there should be a presentation. Present your bodies as a living sacrifice. Akong balikon na, para na ni sa mga Kristohanon. Para gisuwat ni Pablo sa mga tao nga ning surrender na ngadto kang Jesus. Meaning, sa dihang naa ka sa Ginoong Dios, present your body. I belong to God. Everything I have belongs to God. Akong lawas, iyan na ni sa Ginoo. Di ko ni pwede abusaran paggamit. Nagsano makonsensya ko aning my body belongs to God. Kusugay kong mga piga ba kung dili 3-in-1 moingon na ba ko nga grabe ra ba ni ka makadaot.
Anak ko, mo ba niya akong pag-present sa akong lawas? That's why, kaya hinumdum mo last year, ningon ko nga, we worship God, not just in spirit, but also through our body. Ningon ko, mga fellowship unta, dapat na po yung mga exercises nga, di lang ta puro about spiritual worship. We worship God with our body. Present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. It means nga akong baligon, I belong to God. Because mo ni gipangita sa Ginoong Dios, ihalad imong kaugalingon. Sa dayang ning mata ka karong kabuntaga ni simba, I hope and pray mo ni nasimuna-una. I do this because I am sacrificing, presenting myself to God. So di ay ang atong mga abilidad gipangita sa Ginoo, di ay atong ka-bright gipangita sa Ginoo, di ay ang atong mga beauty gipangita sa Ginoong Dios. It's our bodies, our whole life, living sacrifice, buhi nga halad ang gipangita sa Ginoong Dios. So sabot, God wants you personally. Ikaw gid mismo, di pwede mong tapadray, mong mamaray, mong paparay, mong igsuon ra. Ikaw mismo, God wants you personally to be under His loving authority. So how can I live as a child of God? Una, dapat presentation. Ikaduha, dapat na separation. Do not be conformed to this world. Do not be conformed. Dapat di ka sama nganhi sa kalibutan. But sabot, we are not to act. Ang pinaka pasabot yun ni Pablo ani, di na dapat imong action sama sa kinsa ka sa una. Kinsa man ka sa una. So ikaw si tao nga kusog mamalikas, ikaw si tao kusog mang daot, kusog mang chismis, ikaw si lover of pleasure, ikaw si hakog, ikaw si unsa na dira, dapat di na ka mao karon. Kay sa una to, ikmo tong paagi sa kalibutan, di na ka mo conform, karon di na ka mahisama kaniadto. Dapat nanay kausaban, dapat ambassador na ka ni Kristo. Ambassador, representative na ka ni Kristo, separated na ka kalibutan. Nalabay nakapangutanan nimo unsa may nakalahi nimo? Dili ka sama sa uban. If wala pa, let's give our best to be separated in this world. Or basin ang usually makita sa mga tao, wala man ni kalhian tawhana. Sige simbas evangelical palaaway. Sinay mga tana riya, pastor, membro ba ni dire nga ni ano man na barangay kinangaway mo ingon ko sa una. Dapat ni separation. Katulo, how can I live as a child of God? Dapat na transformation. Be transformed by the renewal of your mind. Unsa nga transformation sa ang standard nimo na usab na. Imong priority na usab na. Imong way of living na usab na. Ang thrust sa una og moingon ka nga buhaton ko ni para malipay ko. Ingana pa yung panguna-una. Sa dihang na nakasiginong Dios, ang transformation, buhaton ko ni para malipay ang Ginoo. Ingana na. And when we be transformed like that, dagkog mausab. Di lang sa imuhang panlantaw sa kinabuhi, but even paman ang mga bunga sa imuhang kinabuhi. Mausab, bantay mo sa gitarget yun ni Paul, mind. Be transformed by the renewal of your mind. Nga naman, ug unsa man goy manood ani atong hunahuna, mutuhops kasing-kasing. Unsa ay mutuhops kasing-kasing, manggawas din sa atong baba ug sa atong mga lihok. Importante, mabag-o ang atong panghuna-una. Priority, standard, nga di na ta ang motivation nato bang ang atong mga tinguha ba di na by the flesh but by the spirit. Nga di na ta mo live by sight, but we live by faith na. At transformation, renewal of the mind, it begins into that. Nagsanaw, mabasa kong mind ako, di giday ni mo go against ang ang pulong sa Ginoong Diyos sa natural na ito nga, ang mind is important. We always think of spiritual. Ganina body, karon mind.
ang gipangayo sa Ginoong Dios. In this transformation, na din gugma sa Ginoo nga wala sa una moabot. In this transformation, we begin then to consider nga, malipay ba ang Ginoo kung kaniya akong buhaton? Malipay ba ang Ginoo kung maging ani ko sa eskwelahan? Malipay ba ang Ginoo kung ingani ko sa trabahoan? Malipay ba ang Ginoo kung ingani ko sa merkado? Asa ko naglihok kada adlaw na din ingana in this transformation. We begin to consider unsay maka please sa Ginoong Dios. We begin to think and act like Jesus Christ. Lastly, how can I live a child of God? Occupation, new occupation. That you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Now, our presentation, atong separation, atong transformation, will prepare us sa atong bagong occupation. To discern, to know the will of God. Ang goal aning discerning, pagkahibalon sa ikabubuton sa Ginoong Dios, is dili para patambukon atong huna-huna. Ang goal aning pagkasayod sa kabubuton sa Ginoong Dios, dili para motubo ta sa ato ang kahibalo or kaniyatong pangutok, but to grow in obedience. Now, in the last months, akong nag-focus ko sa Bible reading, akong devotion sa Old Testament. No, akong i-summarize yun ang demand sa Ginoong Dios in the Old Testament. Ang iyahang demand yun sa tao, love me and obey me. Maura yun na iyahang demand. This week noon, ako man ko sa book of Joshua. Bisan in the book of Joshua, ako maura yun pangayo sa Ginoo. Mo'y gi-remind ni Joshua sa dihang mubiya, sa dihang nanay mo, next in line sa leadership. Siya, Israel, higugmahan ninyong Ginoo, ay mo kalimot ana. Sa inyong paghigugma, tumana yahang mga sugo. In the Old Testament, even in the New Testament, after trusting God, obedience iyahang pangayo. Dapat natin bagong occupation. Ini trabaho nga maka-earn tag material finances, but occupation nga maka-earn ta og spiritual treasures, heavenly treasures. So the goal akong blikon, the goal of discerning God's will is di lang para makabalo ka unsay gusto ipabuhat sa Ginoo sa imo, but para motubo ka sa pagkamatinumanon, pagkamasinugtanon nganha sa Ginoong Dios. So God is expecting ngayang makanakan matinumanon nganha sa yaha. It's about God's best. Bantay mo, good, acceptable and perfect. Emphasize sana nga ang paagi sa Ginoong Dios is good. Nga ang paagi sa Ginoong Dios is perfect. Nga ang paagi sa tao, dili good, dili acceptable, dili perfect. So pagtapos, to live a life, putting God first, God before me, you must, una, value Jesus above all. So, dili day value. Now, again, it's important nga unsay naa nato nga nis kalibutan. It's important nga to achieve unsa atong gusto ma-achieve. It's important nga to silang taga-ag value, but ayaw gyud siya ipalabaw ni Jesus. Sama sa atong gitunan ganina, kay anytime, anywhere, pwede ra gid na mawala. Ang value niya temporary ra. Trust, give your life to Jesus. Di na to kaya to say God before me, ikaw una Lord. Kung imong kinabuhi, wa pa gyud ngadto sa kang Jesus. Obey, let Jesus lead the way. Obey, let Jesus lead your life, live as a child of God.